Mga katambay, mga kababayan, kamusta po lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Nagbabalik po muli ang inyong katambay. Si Katambay Manong po, samahan niyo po inyong likod. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kabayan. Umpisahan na po natin mga kabayan. Ito pong nakaraang kagabi lang po mga kababayan. Alam naman po natin nagdiwang po ng 80th birthday ang dating Pangulong Duterte. Buong mundo po ang nagselebrasyon at nagpakita po ng sama ng loob, galit sa nangyari at dinanas po ng dating Pangulong Duterte na siya po ay talagang ipamigay ng gobyerno, mga tama, ipamigay na parang hayop, mga kabayan. At dito po, masasaksihan po natin sa Davao City po. Talagang bumuhos po ang galit ng ating mga kababayan sa Davao, lalo-lalo ang Mayor Baste. At napakarami pong tao ang talagang nakiisa sa pagdiriwang po ng kaarawan ni dating Pangulong Duterte. Ito po hindi bababaro po sa 150,000 katao po ang umaten po sa Davao City. Painggan po natin ang hinanakit at galit po ng taga Davao at lalong-lalo po si Mayor Baste, mga tambay. Painggan po natin, komentuhan po natin. Marcos! Tanawa no! Wala ka ako! Wala sila! Man taga-balong nga scammer di ay. Ito ang bagong Pilipinas. Saba di ay. Karon, kay kapildihon ng yun sila, gikaraw nila, nangidnap ang mga putaragis. Mayong gabi sa inyo mga igsoon nako. Bago ko mo padayon og istorya kay daghan mo nagka-kamera dire, gusto nako pasalamatan kay dili lang kitang mga taga Davao mo nigawas karon sa birthday sa akong amahan. Sa inyong Tatay Digong, natay mga kaubanan sa tibuok Pilipinas. Doon na po tayo mga kaubanan sa laing mga nasod na nanggawas karon para mo celebrar sa birthday ni Tatay Digong. O siyempre, daghang kayong salamat sa inyo, hagyod. Daghang kayong salamat. Lisod, morning, dili na kayo sa lisod para namo, kaming pamilya, kaming mga anak, o mga apo, o yung igsoon, mga igsoon nga niya. Di na kay lisod ni sa mua nga wa siya karon kay naaman mo. Salamat kaayo gyud na. Di ko wa ko mo expect, wa ko magtuo nga siguro gyud akong amahan maing tao gyud siguro. Kibaw ba mo o kibaw to nga ni ata nag-celebrate ang birthday masuko to? Di man to gana siya pag ganang birthday niya. Magpuyo ra na sa kwarto, magbukot og habol, magpa-aircon, paong tanang suga. Di man na siya ka-celebrate. Pero ipahibaw na lang nako niya. Pinaagi dito sa kong igsoon ang konsultihan nga ni ata karon ang mga gwapo o gwapa ng mga taga Davao ni atanan. Nintuupod mo. Pastilan. Bitaw dako ni nga butang sa mga di lalim na mapreso mo amahan. Pero sige lang kay gipili man na niya nga kinabuhi og tan-aw pod nako wa manggid siya mawa sa tuwa. Naa siya sa itong mga kasing-kasing. Tama, mali. Muna, kamo kasagaran
kasagaran nato dere, mga kaedad-edad nako, medyo mas guwang na og gamay, mas batanon nako. Nagdako mangyud mo kita nga sa may dugay mayor nga naglingkod dere. Para di mapaong ang gibilin niya, nga ligasiya niya. Tumana lang tanan yang giingon. Kita mga dabawin nyo, disiplinado, buotan, og musukol gyud para sa kung unsay sakto og tama. Nagpakita siya nga kitang mga taga Davao, mga dabawin nyo, kaya na to magtukod og lugar nga mo embody o nakabutang diha tanan nga masunod ang atong mga pangandoy, mga kaayuhan ug mga kagustuhan nato nga nindot o para sa nindot nga kaugmaon para naton tanan. Dili na lalim kung asa tagikan kani adto ug tan-awan ninyo karon kung asa na ta. Tan-awan ninyo inyong palibot kani adto maihap lang nimo sakyanan karon daghan nagsakyanan naa nay mga trabaho ug mga oportunidad abre para sa tanan. Walay pili-pili, garbo nato mga dabawenyo, pag-abot gani, diris kinabuhi sa tao, sa balaod, patas kitang tanan. Ang problema lang, naatay kontra karon sa politika, nga di mo duwa og patas. Kaya kabalo mo nga no, pildehonon man. Pasagdi na lang ninyo kay luoy pod. Sige lang. Kibaw ko, ang mga taga Davao, mga Dabawin nyo, mutuo tag Ginoo manggod. Mutuo tag Ginoo. Mutuo tag hustisya, mutuo tag Ginoo, mutuo ta sa mga saktong pamaagi. Ingon ana tag ipadako aning lugaran eh. Dire sa sulod, aning teritoryo nga ginatawag nila nga Davao City, kay bawta motuman sa unsay maayo ug unsay sakto. Diha lang ta, pugong da diha. Unya padayon gyud nato nga ipakita nga di gyud ta mosugot sa gibuhat nila sa inyong tatay digong. Ingon, di na gyud ni mohuman. Di gyud kay ngano man kung muundang tabot pa sabot anak ni sugot ta sa nahitabo. Marcos! Tanawan niyo! Wala ka diya ko! Wala sila! Tinuod bitaw. Tinuod mana. Di na nako dugayon ako storya kay nag-ulan na. Naiuban rin, nangadto lang, mutanaw sa kong dagway ba? Bantay lang mo, sige gyud. Ani na lang, kay uwan na manggod. Tama na to. Unya, di ta mangundang. Unya, na sunod na pod, manggawas na pod ta. Sige lang. Salamat bitaw gyud kayo. Like I said, lisod kayo ni kay bawo ko nag-uol pod mo. Labi na tong nalabyan gyud sa kuamahan, nagunitan ang kamot, nagako sa kuamahan. Kay bawo ko anong sakit kay sa inyong dughan karon. Kay kana amahan
Po mga tambay, teka po, ayusin natin. Nang kasabot ko ninyo, pero kung mangundang dagaron, wala tayong mahimo para niya. Ug unsay gibilin niya nga mga tinudluan ug nahimo na diri para sa atong syudad. So kita musugol gyud ta ug magpadayon kita. Padayon lang ta. Kinahanglan makusgan gyud tag samot. Basta kita ang Davao tibuok perme. Mag-uban ta perme. Hantod sa tumoy na gyud ni. Nakadaday mo payong, no? Grabe po mga tambay, kahit po umuulan, talagang ang mga tao po hindi po magkamayaw at hindi po umalis talaga. Kahit po bumagsak po at bumuhos ang ulan mga kababayan. At talagang bumuhos po ang talagang sama ng loob ng anak na si Mayor Baste. Talagang totoo naman po yon. Kung hindi po dahil sa taong bayan at isa po ron sa isa po nagluklok po sa pagiging presidente ng isang pangulo na ngayon po ay talagang kinamumuhian po ng mga taga Davao at mga Pilipino na si President Marcos sa ginawa niya po na pagtataksil po, lalong-lalo po sa dating Pangulo Duterte mga katambay. Panoorin po natin ito mga katambay. Ito po nga ginawa po ng ating mga kababayan. Napakaganda po. Talagang ginamitan po ng drone, talagang technology mga katambay. Tingnan po natin ito. Tingnan po natin. Aha. Okay. Ano po pala? Teka. Wala po pala rito mga kababayan. Dito po sa isa. Tingnan po natin. Kung paano po nag-setup yung ating mga kababayan. Dito sa ating cellphone. Maganda po yung ginawa po nila. Kaya medyo maliit lang po. Yan, drone po yan. Ang galing po ng pagkakagawa nung drone. Sa Davao po yata yan, mga kababayan. Talagang, napakagaling po ng nakaisip po na talagang, yung logo ng Duterte. Galing, di po ba? Talagang, napakahusay ng gumawa. Pati po muka ni dating Pangulong Duterte sa drone po yan. Sa kalawakan. Galing. That's Davao. Galing po mga kababayan. Tapos yung happy 80th birthday po. Yan po yung umpisa. Ayan po. Ang galing, magaling. Mabuhay po yung gumawa po yung team na ginamitan po ng drone. Yung kaarawan po ng dating Pangulong Duterte mga kababayan. Ayan po yung pahayag po ni Mayor Baste. Talagang bumuhos po ang sama ng loob, lalo po mga kababayan natin sa Davao. Talaga pong kahit sino po na anak at Pilipino, pagka ganun po ang ginawa ng isang presidente, talaga pong bubuhos talaga sama ng loob mo at galit sa pamahalaan. Dahil unang-una, ang dating Pangulong Duterte ay walang kaso ni hindi man lang po nakasuhan sa ating bansa. Walang kaso na hinililitis at hinihiring sa ating bansa. Tapos, bigla mo na lang dadamputin at kikidnapin na walang proseso ng batas. Yung judicial, hindi man lang nakarating ng korte natin ang dating Pangulong Duterte at bigla mo na lang pinamigay sa mga banyaga. Pagte-trader po yan Kaya po hindi po mapapatawad ng mga Pilipino ang ginawa po ng Pangulong Marcos mga tambay. Lalong-lalo po ang mayor ng Davao na si Mayor Baste. Dahil nga po yung saloobin, kung hindi po dahil sa taong bayan po kasi nagluklok Nagsasalita pa sila, di ba? Unity team. Nasaan ang unity team?
talagang wala nang unity dahil po nung makabalik na po sila sa kapangyarihan, ayaw na po nilang mawala ito sa kanila. Yan po ang lagi natin sinasabi, mga kababayan. Kaya po ang nangyari po, talagang tatrabahuhin po nila ito. Inumpisahan na po nila sa dating Pangulong Duterte, susunod-sunod rin na po nila yan, mga kababayan. Dahil pati po ang Vice President ay talagang pinupus po nilang pilit at minamadali na nila ang sinasabi pong impeachment, mga kababayan. Didire-diretsohin na po nila yan. Dahil po, ang pinaiiral po ngayon ay yung kanilang kapangyarihan at kasama pa yata ang pera ng taong bayan. Yan po ang ginagawa po. Pera ng taong bayan, di umano, at ang kapangyarihang binigay sa kanila, mga kababayan. Ganun po. Pang-aabuso po yata ang ginagawa nila, mga kababayan. At siya nga pala, mga kababayan, yung isa nga pala natin na upload, ito pong kahapon, yung upload nating isa, meron pong nagsabi na yung kay General Torre daw po ay yun daw po ay panahon pa ni Kibuloy. Yun daw po. Kasi nakita lang na inyong lingkod dahil nga po, di ba? Dahil alam natin ang kaganapan, buong Pilipinas, buong mundo ay talagang naikiisa, nahandun yung simpatsya at galit sa nangyari at sinapit ng isang napakagaling na Pangulo na nagdaan sa ating bansa. Ganun lang ang ginawang trato ng isang general. Isang general po na talagang grabe po ang ginawang pambabastos, walang respeto, walang galang, mga kabayan. At talagang hindi po natiis yun. Yung nag-upload po na taga Davao na pinakita po natin, pinalabas po natin, mga kabayan, kahit po yon sabihin po ng mga kababayan natin na yan do po ay lumang video, ang tanong naman po natin do, mga kabayan, ang tanong natin, kahit sabihin mo na yun ay luma, pero ano po ba yung ginawa ni General Torre? Lahat po ba ng ginawa niya sa Davao ay mabuti? Lahat po ba ng ginawa niya sa Davao ay naaayon sa batas? Katulad po ng ginawa niya kay Kibuloy, nasa proseso po ba ng batas? Ang ginawa niyang batas militar yata, ang ginawa niya ron. Mismo ang Pangulo, ano sabi ng Pangulo? Wala raw pong mga dalang armas ang kapulisan sa pangunguna ni General Torre nung pumasok po sa kingdom ni Kibuloy. Nakita po natin, nakita niyo po, dala-dala kung totoo man na yun ay kay Kibuloy. Nakita naman po natin kung gaano katindi ang enforcement na dala-dala nila para sabihin mo na hindi sila nanggigipit ng Pilipino. Katulad na nangyari sa kingdom ni Kibuloy, mga kabayan. At hindi na po yung katanggap-tanggap. Kahit ano po ang gawin natin, isa po sa kinamumuhian po na bilang pulis sa kasaysayan po ng binagoong ang Pilipinas. Isa po si General Torre na kinamumuhian ng mga Pilipino. Real talk po. Kahit po ano ang gawin natin, kahit po anong klaseng video yan, ay hindi na po maitatama ang ginawang napakaraming pagkakamali. Yan, sa nakita ng mga Pilipino na pinagagawa ni General Torre. Hindi po katanggap-tanggap sa majority ng Pilipino ang pinaggagawa po, lalong-lalo po sa dating Pangulong Duterte. Hindi niya na po mababago ang tingin ng tao sa kanya. Kahit ano po gawin natin, kahit anong video pa yan, mga kababayan, hindi na po maibabalik ang tiwala ng Pilipino sa general na si General Torre. Isama po natin na isang general, si General Marbil, at isa pa pala, si General Pajardo. Never na pong mabalik ang tiwala ng mga Pilipino sa ginawa po nila. Hindi lang po kay Kibuloy, lalong-lalo po sa dating Pangulong Duterte at sa mga panggigipit sa mga iba pa, mga kababayan. Di po ba? At ito nga po, mga kababayan, nakita po natin at napakahaba po ito. Naka-upload naman po ito at pwede po natin balik-balikan. Yung ating mga makabayan vlogger, mga kababayan, ay in-upload po yan. At nakita naman po natin nung isang araw po, kahapon, ay nagpasalamat din po ang Vice President at talagang sinabi po ng Vice President na talagang
ang pinaguhugutan po nila rin ng lakas ng loob ay tayong taong bayan na sumusuporta po sa kanila. At syempre yung ating mga dasal ay napaka-importante po para po sa kalakasan at katatagan ng loob ng lalong-lalo na po ng dating Pangulong Duterte dahil sa nangyari po sa kanya na panggigipit na binigay po ng gobyerno po ni Marcos Jr. mga katambay. At ito po, nakita naman po natin talagang yung puwersa ng Pilipino, Davao pa lang po yan mga kabayan. At hindi na raw po bababa ayon po sa ating makabayan vlogger. Hindi po bababa sa 150,000 katao po ang dumalo po sa Davao pa lang mga kabayan. Wala pa yung sa Cebu, wala pa sa ibang probinsya, wala pa sa NCR, sa Metro Manila. Mga katambay, at wala pa sa buong mundo na may Pilipino OFW. Kaya po kung susumahin po yan, milyon-milyon po yan mga kabayan. Kaya po yung galit at kadismayhan na ginawa ng administrasyon po ng Marcos Jr., talagang hindi po talaga katanggap-tanggap. Umpisa pa lang po ito mga kabayan. At sabi nga po ng mga kababayan natin, talagang maituturing mo ito na isang hero. Hero po, talagang hero po ang kinalabasan po ng ating Pangulong Duterte. Talagang hero po siya. Isa po siyang bayani. Bayaning buhay po ang talagang maituturing po natin kay dating Pangulong Duterte. Sa kabila ng ginawa niya sa ating bayan, igaganti lang po ng pamilya. Pamilya tinulungan, lalong-lalo ang kanilang pamilya, ang kanyang ama, pero ay ginanti po. Kaya yung galit po ni Mayor Baste, talagang hindi mo talaga siya mapipigilan, lalabas sa kanya yung sama ng loob mga kabayan. Sa ginawa ng kanyang ama, sa ginawa ng kanyang ate, ganyan po ang nakamit nila mga katambay. Imbis na kasuhan mo sa bansa natin, pero dinala po nila na parang hayop ipinamigay mga kabayan. Huwag po natin kalimutan mga kabayan, yung issue po ng korupsyon ng 3 taon, ay sana po ay matutukan po ito. Hintayin lang po natin mga kabayan kasi iniintay lang din po ni Attorney Vic yung mga update ng Korte Suprema dahil patuloy naman po yan na pinag-uusapan po sa Korte Suprema, lalong-lalo po yung issue sa pera sa PhilHealth at yung issue po sa 2025 National Budget, 2025 National Budget ng bicameral na naging gago sa GAA, pinirmahan po at bigla pong naghimala, nagkaroon po ng 241 billion daw po ayon kay Congressman Ungab mga tambay. Tututukan po natin yan, hindi po natin pwedeng pabayaan yan at nahandyan naman po sila Attorney Vic mga tambay, i-update po tayo nila, lalong-lalo po sa nangyayari po dito po sa malawakang korupsyon na ginawa po nila mga kabayan na pilit pong pinagtatakpan mga kababayan. Kaya po sana po madaliin din po at ilabas na po ang desisyon ng Korte Suprema sa mga issue na ito mga kababayan. Dahil alam naman po natin yung issue po sa PhilHealth ay talaga pong pinababalik na po ng Supreme Court ang pera. Ang hindi lang po natin alam kung ito po ay maibabalik pa mga kababayan dahil nag-utos na po ang Korte Suprema na kailangan po nila ibalik ang pera po na nakuha yata sa PhilHealth mga kababayan. Kaya po, makiisa po tayo mga kababayan, at talagang ipagpatuloy po natin ang ating layunin para po sa ating bansa at syempre po na hindi po tayo tuluyang mapunta sa basurahan ng ating bansa. Malugmok po sa kahirapan, lalong-lalo po ang ating ekonomiya. Nakita naman po natin ang nangyayari po sa atin. Napakarami pong pagtatakip para lang po mapabango ang pamahalaan. Pero sa katunayan po, nakikita po natin lahat mga kabayan na talagang wala pong halos pumapasok na mga investor sa ating bansa. Wala pong mga dayuhan halos na nag-i-invest sa ating bansa mga kabayan. Kaya po pati ang ating mga kababayan Pilipino, pati ang ating mga OFW ay pilit pa rin pong ginigipit mga kababayan. Pero alam naman po natin ang mga Pilipino, habang ginigipit mo ay lalo po itong lumalaban. Kahit anong panggigipit, lalong-lalo po kung ang ganitong klaseng gobyerno lang ang manggigipit sa iyo na wala ipinakita sa iyo ng 3 taon,
korupsyon at pamumulitika at paghuhudas, pagtataksil sa bayan, mga kababayan. Yan po ang kaganapan po sa Mindanao, mga kababayan, sa Davao City. At nasaksihan po natin ang isang damukal nating mga kababayan nagbigay po ng kanila pong saloobin sa ginawa po ng gobyerno ng binagoong Pilipinas na hindi po katanggap-tanggap. Hindi lang po sa Davao, sa buong mundo na may Pilipino. Hindi po katanggap-tanggap. Bago po tayo magtapos, mga kababayan, maraming salamat po muna at shoutout po sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod. Shoutout po kay Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip, Amsterdam, Holland, Shona Banks, 1077 Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng Florida, USA, ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Rebrado Reyes 8529 ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29 Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin 85 Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Dennis Velasco 8467, Ani PH Vlogs Official 1770, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque 2648 ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara 9549 ng Los Angeles, California, Analisa Besorillo ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel. Shoutout po sa inyo, ingatan nawa po at maraming salamat po. Shoutout po sa lahat. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po, maingatan nawa po. At ganun din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo, mga kababayan natin Pilipino, mga OFW, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat, ingatan nawa at mabuhay po ang ating mga OFW na mga bagong bayani ng ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. At sa muli, siyempre po, huwag po nating kalimutan, isama po sa panalangin sa dasal na maingatan po, lalo-lalo po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte na muli po nating makasama at mabilis na paglaya sa ICC at makabalik po sa ating bansa mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam, bye-bye, ingatan nawa.